maybe siguro ay magsimula na tayo kahit na mas aga ng konti, no? Dahil mamaya ay mas mainit ang panahon, lalo na kung sumasapit ang tanghali. Kaya matatapos tayo ng mas maaga ay laking tulong sa ating katawan. So, sige at marami pong wala sa atin. May masakit po, no? Si Des po ay natake ng kanyang GERD. Si reflux niya, talaga ginagina siya. Kaya talaga. Mr. Neneng ay yung cough niya, ay nakakapang rin. So, kaya yan sa because of the weather. Init. Brother Brian ay maaaring makakita. Yan. Announcement. Mga nakalina-announcement yan. Yan ang ating of course, all of us know that this is an outreach of SGRCC and with the oversight of SGC. Ito po ang ating oras ng pagsamba, 9:30 hanggang 1:30 sa umaga. At sa hapon po ay 12 o'clock, 1:30 hanggang 2:30 po sa hapon. Short devotion. And we have here Brother Tyler. We're blessed doing him with us. And sa ating palangaran namin in the afternoon, kasama natin siya para sa ating devotion and prayer. So, merong mga na-announce before na conference dahil nakalista ba? Yan. Mga singles conference. Pero I know na ito ay soon to be announced. Wait for the announcement po. Translation. So that was what we know last week. And then the other one is of course, yung ating for the knowledge of us, tayong YouTube. Kung gusto nyo mapagkan yung mga preachings, ay balikan nyo lamang po namin po yan sa ating YouTube na-upload po yan. Dead people. So, another. Of course, tandaan po natin, sa araw ng pagsamba, ang hinihingi ng Panginoon ay ang ating katahimikan. Papapasa natin yan sa 2:20 ng Habakkuk. Tayo ay nasa testong banal, ang katahimikan ay hindi kaya po sa ating harapan bilang bukong pagkaala sa ating Panginoon. Ating katatagpuin. At siya naman ay ating panalangin katatagpuin tayo sa panghapo. So, and another is meron po tayong kabibigayan, lalo na yung mga kaadik na SGRCC, ito po yung ating opening box. Meron tayong bibigay ng ating support para sa gawain na ito. So, lalo na po ngayon, at this point, at this journey, we're announcing na we need to enclose ang ating bahay-sampahan. We need to enclose para po painit ng panahon. Next year, mas matindi ang init perhaps. So, we need to enclose na ito air condition po natin. Lord willing, sa awa ng Panginoon, bigyan po tayo ng
provisions. So, and then we extend yung ating likuran. Sagatan po natin sa likuran yung ating structure. And ano po tayo na magka-estimate ng materials, ng cost of materials, at ipunan po natin, pagdaanan natin. Tulong-tulungan natin para sa ating maayos na pagsamba at maging ang mga bisita natin ay makakoperate natin ng maayos. Tayo, walang problema, but of course, we need to invite our friends, family members, relatives, no? So, kasama po yan na atin silang ma-accommodate with convenience, comfort, and convenience as much as we can. Panalangin po natin. No? So, yun po. Let us pray. Kapit tayo sa Panginoon para sa ating pagharap sa Kanya sa paghapon na ito. O Diyos naming banal, kami papasalamat, Panginoon, sapagkat iningatan mo kami sa loob ng ating na araw. Itinaserve niyo ang aming katawan, ang aming oasan, for a purpose that we are here to worship you, that we will enter in place with thanksgiving in our hearts, at kami magpupuri sa iyo, Panginoon, sa pagkakapon na ito. Ibabalik ang lahat ng luwalhati sa iyo sa ginawa mo sa amin, sa loob ng ating na araw. Kaya, tatagpuin niyo po kami, patuloy niyo kami kaawaan, Panginoon. At sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming buhay pananampalataya, pag-asal niyo ang aming buhay, paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita, at maging mabisa ang mga salita na aming natututunan mula sa iyong mga harap. Gagamitin mong bilang daluyan ng iyong pagpapala. Dalangin namin ang mga may sakit sa amin, Panginoon natin sa mga pagdalingin niyo po sila. Tapos, kaunaan niyo po sila, abutin po sila ng iyong maawa kung saan man sila nararoon. Even those who are providentially injured, that they failed to be with us this morning, Lord. Kaunaan niyo po sila. Nawa, dalangin namin sa susunod na pagsabay natin din sila. At patuloy kami magpapalakas ng Diyos. May mga kapatid kami na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sa iyo kami umaasa, hinahatan niyo po sila. Ang iba-iba ng palit sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, kung sila man ay nahiwala. Kaya narito kami sa aming paggawin, ibigin ko na sigla ng aming puso. Kami umangin na may pagsamba sa iyo. Ang mga titik nito ay maging papuri sa iyo, Panginoon, sa aming pagkakawin. Kahit na kami, Panginoon, ay mabuti lamang, ay kayo ang aming pabigyan puri. At sa susunod namin pagsamba, ay kayo ang bumay sa amin, mabahagi ng aming programang pagpagsamba ay kayo ang bumay. Ito po ang aming dalangin sa aming pangalan ng Kristo. Amen. Sige, bilang panawagan sa pagsamba, ay samahan niyo akong basahin. Tayo ay nasa pinakamahabang kabanata na ng aklat ng Biblia. Ayan ang 119 ng Psalms. At nasa pangalawang pangkat tayo sa letra ng Bet. Sa gradong alpabetiko. Ay narin tayo sa sanayin po natin. Sabihin mo sa pagbasa ang talata siyam ang kalabing atin. Sige, natin ko ang sinasabi niya. Sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, sa pagdating doon ayon sa iyong salita. Hinahanap kita ng aking buong puso, o huwag mo naman akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso, upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Mapalad ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng
magugulat sa iyong mga tuntunin at igagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Ito po'y very timely kanina. Pinag-aaralan natin ang batas ng Panginoon, kanyang mga utos. At ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang batas ng Panginoon. At dyan natin mababasa kung paano ang isang tao, first thing, pinatutukoy sa isang binata, pero hindi na akong binata. Ang pinatutukulan nito, hindi tayong lahat. Kung paano tayo mabuhay ng buong sakdal at may buong katapatan sa harapan ng Diyos. At yan nga, sa verse 9 ay makikita natin na kung paano ito hinihikayat, sinasabihan ang isang binata na maging tapat siya sa kanyang pamumuhay. Nabantayan niya ang salita ng Panginoon kung saan dapat dito siya magpasakot sa mga salita ng Diyos na katotohanan at maging gabay niya ito sa kanyang buhay. Ganun din po tayo. At ganda sa verse 10, nakikita natin yan na tayo ay dapat talagang wholeheartedly na lumapit sa Diyos palagi. At sapagkat ang mga salita ng Diyos ay yan ang mag-hakan po sa atin, magpoprotekta sa maraming mga bagay. Tanda natin, sa verse 11, napakaganda ng verse 11, ang salita mo ay aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mga kapatid, walang ibang paraan para tayo makaiwas ang kasalanan kung hindi ang salita ng Panginoon. Iwagsin natin, itakwil natin ang salita ng Panginoon sa isang araw ay maraming pwedeng mangyari sa atin. Lahat na malalagay sa alanganin ang ating buhay. Natanong mo natin, but we cannot afford not to commune with God through His Word in a day's time. Kaya ito ay atin pong panghawakan, mga kapatid, ang mga salitang ito. Na ang salita lamang ng Diyos ang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Kaya nariyan, ang verse 16, napakaganda sinasabi, ako'y maaaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Never in your mind that when you learn something from the Word of God, never forget it. Always hold on it. Panghawakan natin yung mga salita ng Panginoon. At yun ang maglalayo sa atin na magkasala. Wala iba paraan. Para makaharap tayo ng may katatagan sa araw-araw sa buhay, mga pagsubok, kundi ang mga salita ng Diyos, ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga batas na ating pinag-aralan kanina. Dito tayo, sabi sa verse 15, ako'y magbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. So, pinag-aralan na natin yan before. Do we meditate the word of God day and night? Lagi ba itong pinagbubulay? Hindi lang pinabasa. Hindi. Talagang minememorize. Talagang isinisiksik sa ating puso. So, that's what we want to be our life. Yan, sinasabi sa Joshua 1:8 and Psalms chapter 1, we meditate the Word of God day and night. And never an instance na lumayo kayo sa salita ng Diyos. Marami na pong nangyari ganyan. Pag nagkasala, isang tao, malayo siya sa salita ng Diyos. Ayaw mo natin mangyari yan. Naman, sa ating pagharap sa Kanya, ay naroon ang ating pagnanasa na maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, lalo na sa mga salita ng pangaral mamaya sa ating kapatid. Tayo po tumayo at gawin natin, Thy Word, tama, Thy Word have I hid in my heart.
mababasa na salita kanina sa ng Diyos na ating itago sa ating mga puso ang kanyang mga salita that we may not sin. So, ulit po ang Panginoon, tayo po'y lumako na sa pagbasa ng salita ng Panginoon at tayo po'y nasa aklat ng mga gawa. At nasa kabanata 3, basahin natin ang buong kabanata, may doon itong 25 o 6 na talata. At dito ay makikita natin ang pinaka-isa sa mga kwento na ating naririnig sa mga Biblia na kusan. Remember, ay natapos na ang Pentecost at mga alagad ng Panginoon ay nangangaral na, no? Simula silang mga aral, they were filled with the Holy Spirit. At ito yung unang mga pangaral at paggawaan ng mga apostol sa panahon ng mga gawa, no? Mga unang yugto ng paglaganap ng salita ng Panginoon, pangaral ng Ebanghelyo. At dito, yun nga, ay isang lalaki na lungko na matagal na nasa templo ay hindi makalakad at famous na narinig natin na sinasabi ni Pedro na dito at pila, ako'y wala. Pero kung ano, meron kami at yun ang ipapahagi namin sa iyo. At doon nga ay nakalakad ito lungko na ito. At yan ang ating mababasa mamaya ay ating baybayin ito at there are some thoughts that we could share with you. So let us read verses 1 to 26. Si Pedro, sundan niyo po ako sa ating pagbasa. Si Pedro at si Juan ay nagsisipati sa templo na oras ng panalangin na ikasyam. At isang lalaki na may napilay, buhat pa ng sabihan ang kaniyang ina ay dinadala roon na siya ay nilalagay siya araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. The temple is named Beautiful upang maghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtipik sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, tingnan niyo po kami. At kaya pinansin sila, tumaasang tatanggap sa kanya ng anumang bagay. Datapot, sinabi ni Pedro, pinakapinto ay wala ako. Datapot, ang nasa akin ay sa kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanyang kamay at siya'y itinindig. At pagkadakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglutso, siya ay tumayo. At nagpasimulang lumakad at pumasok kasama nila sa templo na lumalakad at tumulupso at nagpupuni sa Diyos. At nakita ng buong bayan at siya'y lumalakad at nagpupuni sa Diyos. At nakakilala nila ang mga naupo at nagkalimos sa pintuang maganda ng templo at sila ay nagpuspos at ng paghilalas at pamamangha sa nangyari sa kanya. Samantalang siya'y nakahawak kay Pedro at kay Juan ay nagsitapong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinawag na Portico ni Solomon na lumang nagdidilalas. Verse 12. At nakakita ito ni Pedro ay sumagot ang mga tao, kayong mga lalaki na Israel, bakit kayo'y nagsisipaglalas sa taong ito? Bakit kaya ang inyong tinititigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sarili kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang at niluwalhati ng kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harapan ni Pilato nang pasiyahin niya ito na siya'y mawalan. Verse 14, tatapat inyong pinatagihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos
muli sa mga patay, mga saksi kami ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay pinalakas ng kanyang pangalan ng taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. At yun nga mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon sa di pagkaalam, kahit ang ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. Tatapat ginanap ang mga bagay na pinaunang ipinalita ng Diyos o magkita ng bibig ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magpapatak. Kaya nga, magsisisi kayo at magbaloob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na kaginhawang mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na ipinalaga sa inyo na si Jesus. Dito na ipinakilala ang ating Panginoon Kristo na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinasalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Tunay na sinasabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na inyong sasalitain, na sa inyo sasalitain niya. At mangyari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Verse 24, oo, at ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel, ang mga nagsisunod sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay ring tungkol sa mga araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng ibang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa inyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng angkan sa lupa. Sa inyong kauna-una o last verse, no? Sa inyong kauna-una na maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod kaya sinugo siya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo mga kapalapastanan. Matandaan mo natin, ito yung una na ginawa na kababalaghan ng mga agad ng ating Panginoon, pangunguna ni Pedro, at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. At dito ay parang inauguration na ito. Kung sino ito? Pinakikilala sa mga tao na ito yung inaabangan na Mesiya. No? Nasa kabalitulan, ironically, ay kanilang pinapako. At pinagpalit doon sa mamamatay tao. No? Sadly, ganun ang sinasabi ni Pedro dito. At dito, makikita natin na hindi sa mga na bagay ay talagang kailangan ng tao kundi ang Panginoon Jesucristo. So, natin, sabi niya, gold and silver I have none. But what I have, is I will give it to you. So yun, ano yun? Yung pagpapala na nakuha nila sa tinanggap nila mula sa ating Panginoon Jesucristo. At yan na nga, sino to? Sa verse 20, upang kanyang subuin ang Kristo na ipinalagad sa inyo na si Jesus. They know that there is Christ, there is Messiah, but it's not Jesus. Pero dito sa puntong ito, ipinakilala ng mga apostol, ng mga alagad ng Panginoon, na yung Messiah na yun ay ang Panginoon Jesucristo, na kanilang tinanggihan, na kanilang ipinako, na ipinagpalit doon sa mamamatay tao na si Barrabas. So yun, natin, maging kilala natin sa ating pinasa, pagkatandaan natin na tayo talaga ay hindi natin kailangan yung material na bagay, hindi na ating focus na ating buhay.
mahalaga sa atin, mga bagay na hindi nahawakan, hindi nakikita, higit sa lahat, kapala ng kaligtasan mula sa ating Panginoon Kristo. Sister, hanggang sa ngayon, ang pagpapahayag ng mabuting balita na si Kristo ay buhay, si Kristo ay muling nabuhay, ay nasa ating kalagitnaan. Na siya ang ating kailangan sa ating buhay. Nung para tayo ay, kumbaga, makabalik muli sa relasyon natin sa Panginoon. Ito yung sinasabi dito, magsisi sa kasalanan, na pagpalikod sa Diyos, not life. Kasi pala tayo, since we got, from the time, we got to know the Lord Jesus Christ, study yourself, learn to analyze yourself before nangyari yun. Wala talaga tayo Diyos. Hindi talaga Diyos yung ating hiniglaan before. At hanggang sa mga pamilala natin natin Lord Jesus. Siya ang ating kapatid. That's what we need to repent for. Hindi talaga tayo naniniwala before sa tunay na Diyos. Maging papala. Tayo pimuling tumayo. Sa uwitin natin ang 4,000 pounds to sing. Father, our gracious God, Christ holy, you alone, O God, deserves our praises and worship. We ask, Panginoon, for this day na talagang sumama kayo sa amin. Pagliwanatin mo, Panginoon, ang inyong salita sa aming madilim na kaisipan. Katulad sa pasimula ng likha mo ang sanlibutan ito, magkaroon ng liwanag. Nawa, iyong salitang iyon, O Diyos, ay maging sa atin sa araw nito, sa pakikinig namin ng inyong mga salita, ay magliwanag ito sa amin, at ilumit ito sa amin, sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, ang pagkakitong ito ay isang mekanikal lamang, kundi, O Diyos, talagang samahan bigyan ng Banal na Espiritu. Ito ay hindi nawa maging isang tratado sa amin na mairaos lang namin. Panginoon,
ay ating pawitin. A mighty fortress is our God. Tagal-tagal din na panahon na hindi natin nakasama si Brother Jared from UCC. Pagin po natin siya ngayon para walang isang tatang. Magandang umaga po sa ating lahat at yung iba dito hindi ko masyadong kilala bagong makapo sa kayo sa akin dito. Pero matagal na panahon na hindi po ako nakapangaral dito at lagi po akong naka-schedule sa alahala. Pero isang pagpapala po sa Panginoon na makapagpangaral ng salita ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. Alam nyo, ikatlong buwan na nga po nang magsimulang sumiklab itong gera sa Middle East. Magmula dito ay naging laman ito ng mga balita. Maraming bahagi ang tinutukan dito sa ganitong sitwasyon, partikular sa langis. Marami sa atin ang pintado ng ganitong krisis. Sa pangunahin, ang Middle East
sa pinanggagalingan ng produkto ng langis. At sa ganitong sitwasyon ng sigalot ng gera ay apektado nito ang lahat sa lipunan, lahat ng bansa, transportasyon, bilihin, at marami pang iba. At kung ang pangyayaring gera na ito ay naging laman at usapin ng balita, ganun din naman dahil sa atin ay naging prayer concern ito sa atin bilang iglesia o sa mga iba pang mga iglesia naging prayer concern nila ito. Di ba sa ating mga pinapanalangin ay pinagkakatiwala at hinihiling natin sa Diyos na mapagpala siyang kumilos sa bawat kaganapan dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng ito. Hindi natin alam ang mga susunod na panahon, ngunit itinutulog natin sa panalangin na ang Panginoon ang sa mga ganitong pangyayari ay ang Panginoon ang siyang mapagpalang kumilos, particular nga po dito sa era sa Middle East. Mga kapatid natin doon sa mga sa Middle East, katulad kay Pastor Matthew, dadaan kilala niyo ito. Ngunit naalala natin sila sa pananalangin, or may mga kasama kayo, mga kapamilya kayo na magmula doon sa Middle East, naalala niyo sila sa panalangin, naingatan sila ng Panginoon, ang mailayo sila sa kapahamakan, especially sa iglesia kanila Pastor Mati, na makapagtipon pa rin sila bilang iglesia, ang sumulong pa ang ebanghelyo ng Panginoon at lumawak pa ang karyan ng Diyos sa bawat pangangaral ng ebanghelyo doon sa Middle East. Ganun din naman, may mga kapatid tayo, may mga student dito na nag-take ng kanilang exam sa kanilang profesyon. Nataon na habang sila wala dito ay inaalala sa pananalangin na pagkalooban sila ng Panginoon ng karunungan, ng lakas, ingatan sila ng Panginoon at nang sila ay pumasa, diba? Nagkanak tayo dahil masasabi natin na tinubol ng Panginoon ang ating panalangin. At masasabi ko na maraming bagay ang pinapanalangin ng iglesia na tinutugon ng Diyos. Una nga rito at patunay ang pagpe-preserba ng Diyos sa ganitong pagtitipon. Pamarami ng panahon ng nagdaan, ngunit narito pa rin tayo sa pagtitipon ito. At ito yung pinagpapasalamat natin. Di ba lagi itong, may prayer item kayo, ito lagi yung nasa unang listahan ng pinagpapasalamat natin ang pagpe-preserba ng Diyos sa ganitong pagtitipon bilang iglesia. At kumpiyansa ako na ang pananalangin ang pangunahing gawain ng iglesia dahil ito ang tanging bagay na hiniling ng mga alagad ng Panginoon nang kasama pa nila ang Panginoong Jesucristo ang turuan silang manalangin. Makikita natin yan sa Lucas chapter 11 verse 1. Maturuan silang manalangin. Ngunit ang nais kong tingnan natin sa umagang ito ay ang iglesia sa paghayo sa misyon ng Ebanghelyo at pananalangin, the providence of God and the prayer of the saints. Sinabi nga po ng isang theologian dito about sa providence, nakikita natin ngayon kung paano natin dapat isaalang-alang ang providensya ng Diyos na walang anumang nangyayari na hindi dinalaga ng Diyos sapagkat ang kanyang kalooban ang siyang tungkulin ng lahat ng bagay. Kaya nararapat na pagpupulan natin na mabuting pag-iisip ang providensya ng Diyos upang kapag dumating ang kahirapan o pagsubok laban sa atin, lagi tayo bumabalik sa unang sanhi, ang Diyos. So, tingnan natin ang ating teksto na makikita natin sa gawa, sa Acts. Very timely rin na narito kayo sa pagbabasa ng Bible reading sa Acts chapter 12 verses 1 to 5. Maikli lamang ito, ngunit napakayaman ito sa katotohanan. Tingnan natin ang Acts chapter 12 verses 1 to 5. Samahan nyo na lang ito ng inyong mga mata. Nang panahon iyon, inidapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagbalutan ang ilan sa mga kaanig ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ito'y kinasiya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. Ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa.
Nang siya'y mahuli na niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa apat na bangkas ng mga kawal upang siya'y bantayan at binabalak na siya'y iharap sa taong bayan pagkatapos ng Paskwa. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. So, bagong lahat, tayo po muna yung manalangin, hingin natin ang biyaya ng Panginoon sa... So, ang aklat nga po ng gawa ay nagpapakita kung paano lumaganap, sumulong ang Ebanghelyo sa paghayo ng iglesia. At sino mga bayan ng makakabot ito hanggang sa kadululuhan? Sinabi ito sa Acts chapter 1, verse 8. Sino itong mga bayan na aabutin? Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi dito na sinusubo sila, na sa kadululuhan ay mangangaral sila. At ito ang makikita natin dito sa aklat na ito, na matapos silang subuhin ni Jesus, nang siya'y umakyat na sa langit, ang mga alagad, kung yung maalala, yung pagbabasa dito sa mga unang chapter, yung mga alagad ay bumalik sa Jerusalem at sinabi na sama-sama nilang itinalaga ang kanilang sarili sa pananalangin. Sa Acts chapter 1 verse 14 nito, sinabi doon na inunang itinalaga ang kanilang sarili sa gawain ng pananalangin. Kung ating nabasa ay nabisa lamang ang mga alagad dito. Diba? Kung nabasa nyo si Peter, tumayo siya, nagsalita siya, na kailangan may pumalit kay Judas. Kaya namatay nga ito si Judas. Sa verses 17, tumayo siya sa kanilang kalagitnaan. At si Matias ang napiling pumalit kay Judas. Sa mga sumunod pa ng chapter, kita natin dito na yung din sa chapter 2, verses 42 to 47, yung atmosphere na ng church. Ano na yung atmosphere ng church? Ang iglesia ay sumusulong at humahayo sa misyon ng Ebanghelyo at sa mga gawa ng apostol. Diba sa verses 47, nagbibigay lubog na sila doon sa mga nakapaligid sa kanila. May mga pagkakataon na dito na inuusig, inuulong dahil sa misyon ng Ebanghelyo hanggang dumating sa tagpo ng si Esteban, deacon of the church, ay pinatay sa kamay ng mga halaga ng Ebanghelyo. Pinatay itong si Esteban na nangangaral ng salita ng Diyos. Saan natin ito makikita? Sa Acts chapter 6, verse 8 to 15. At dun sa chapter 7, verses 1 to 58, nung nangangaral na siya, ay dun siya pinaslang. Nang siya ay mamatay, bago siya balagutan ng biningay, tumalangin siya sa Diyos. Na sinabi na huwag silang pananagutin sa kasalanan nito. Doon sa pinakahuling bahagi ng chapter 7, verse 59 to 60. At dumating itong si Saulo. So makikita natin yung sequence ng pangyayari dito. From bad, yung bad dito na pinagbabawal na mangaral ng salita ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin yan sa chapter 4, verse 7 to 18. Dinakip at tinulong dahil sa inggit itong si Apostol Pablo at si Juan, itong mga apostol na ito. At yung worse, makikita natin from bad to worse. Ito ay yung pinatay na si Esteban. At dito pumasok si Saulo. Sino itong si Saulo? Na sinang-ayunan niya yung pagpatay kay Esteban. Mababasa natin yung salitang inuusig from bad, inuusig ang church. Sinabi dito about sa inuusig, about persecute the church, is to annoy with persistent. Kumbaga talagang gustong guluhin. Hindi ka pwede magkaroon ng peace, ng kapayapaan. Talagang sisirain ka, hindi ka bibigyan ng katahimikan. Ganito yung bad dito. At sinabi dito about sa persecute the church, about sa makikita din natin dito na yung salitang winawasak sa
mga unang chapter bago tayo dumating sa ating tinatalakay, binawasak itong church. Sa English ay ravaging the church. Sinabi rito na it described both physical and moral damage. Nakikita natin yung itsura na ginagawa dito ni Saulo. Pwede na apostol dito dahil hindi pa siya apostol dito. Ngunit sinabi dito sa chapter 8 verse 3, sumayin niyo po sa maunawaan natin dito kung sinasabi kong binuwasa. Sinabi dito samantalang sa verse 3 chapter 8, samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Anong itsura daw ng pagwasak niya sa church? Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang pinapalagkat, binibilang po maging babae, maging lalaki man o babae. So makikita natin na kung ganun pala nagugulo ang church, ay masasabi natin naguguluhan tayo. Ganito ba talaga yung church? Ano ba? Kapayapaan mo yung pagkaanin ka ng iglesia? Dahil sa ating kaisipan, ay ganun ang magiging isipan natin. Ngunit ito pala ay pagsasaayos ng Diyos. Ito pala ay pagsasaayos lamang ng Diyos upang lumawak pa ang maabot ng pangangalan ng Ebanghelyo. Dahil habang nangyayari yun, sinabi doon, ang iglesia ay naghiwa-hiwalay. So, binawasa, tapos naghiwa-hiwalay. Ngunit sinabi sa verse 4 ng chapter 8, basahin natin, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. So, asa intention man ng tao yun, ngunit nasa pagsasaayos ng Diyos upang palawakin pa ang maaabot ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang iglesia ay nagkahiwa-hiwalay, ngunit sinabi sa verse 4 ay upang magpangaral ng palawakan ang salita ng Diyos. Sa mga susunod pa na chapter, bago nga dito sa ating teksto, ay makikita din natin na matapos tanggapin ng mga taga-Samaria ang salita ng Diyos, ay ipinanalangin ni Apostol Pedro at ni Juan. Sa providensyang iyon ay inilatag din ng Diyos ang kasamaan ni Simon sa chapter 8, dito sa 37. Nang sulsulan niya ng salapi itong si Pedro at Juan, bagaman siya ay binautismuhan at namangkas mga tanda ng gawa ng apostol, ay inilantad ng Panginoon ang kanyang pagkukunwari at hinimok siya ni Pedro na magsisi. Manalangin siya magsisi sa chapter 8 verse 22. Sa pagpapatuloy pa nito ay si Saulo ay pinatagpo ng Diyos sa daan ng Damascus. Nanalangin siya sa Diyos at pinatawag si Ananias. Inagot ng Ebanghelyo ang lungkot sa Lydia at gumaling. Binuhay ang babae sa Opa. Dumating ang Ebanghelyo kay Cornelius. Laging nananalangin. Yung pagpapakilala sa kanya. Itong si Cornelius, chapter 10, verse 2. At pagbalik ni Pedro sa Jerusalem at nagbigay ng ulat sa pagtanggap ng mga hipil ng Ebanghelyo at Espiritu sa chapter 11, bagaman makikita natin na nagkawatak-watak ang iglesia dahil sa pag-uusig, pagpatay kay Esteban. Makikita natin sa chapter 11, verse 19, sinabi dito na samantalang ang mga nagkawatak-watak. So, tignan natin kung ano nangyari dito sa church. Nagkawatak-watak sila dahil imusig sila, pinatay sila, talagang binasa, lalagkas, binilanggo. At sinabi dito sa verse, bago dito sa teksto natin, chapter 11, verse 19, samantalang ang nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, Cyprus, Antioquia, na hindi sinasabi na ilan ang mga salita na iban sa mga mundo. So, ang purpose dito ay maipangaral, sumusulong pa rin ang iglesia sa misyon ng Ebanghelyo at sa pananalangin kahit sa masalimuot na pangyayari na kanilang dinaranas. Magandang mensahe na maaari natin makita sa bahagi nito na ganito nga nangyayari sa sanlibutan ay ang iglesia ay
mensahe dito, sa mabuti at sa masamang providensya ng Diyos, ang iglesia sa misyon ng Ebanghelyo ay mataimtim na nananalangin sa mapagbiyayang pagkilos ng Diyos. Sa mabuti at masamang providensya ng Diyos, ang iglesia sa misyon ng Ebanghelyo ay mataimtim na nananalangin sa mapagbiyayang pagkilos ng Diyos in both the light and dark providences of God. The church advances in its gospel mission with fervent prayer that God will graciously intervene. So makikita natin dahil sa mga ganitong sitwasyon at pangyayari, may maaaring mag-discourage na. Tumigil na lamang tayo sa pagsamba, sa pagsulong ng iglesia, at mapanghinaan tayo bawat isa kung sa panahon natin nangyari yun. Anong itsura na lang natin? Magkakanya-kanya na lang tayo. Ngunit tulad ng aking sinabi kanina, ang pananalangin, ang pangunahing gampanin ng iglesia, nabasa natin na ang mga apostol ay itinalaga nila ang kanilang sarili sa pananalangin bago sila pumayo sa panangaral. Acts chapter 1 verse 14. At ipinakita ng mga pangyayari ito sa mga unang chapter na habang sumusulong ang iglesia sa misyon ng Ebanghelyo, ay may mga kalaban ang Ebanghelyo ng Diyos. At sa bawat pangangaral din, ay makikita natin na may ibinaragdag ang Diyos sa kanila. At dito tinawag ng mga Kristiyano, ang mga sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Hindi lamang pag tinawag ng Kristiyano ay yung identity mo, kundi yun din ang binibigay, yun ang pagkakapilandan sa iyo upang ikaw ay isigil. Sa chapter 11 verse 96, unang tinawag ng mga taong ito na Kristiyano. At sa paghayo nila, ang mga mananampalatayang ito, hindi sinisigurado na wala silang kakaharapin sa kapagyatian at pagbubusa. At ito nga ang ating teksto. Nakita natin, di ba? Na ano yung itsura dito ng panahon yun. So ito yung church. Ganun bagay makikita natin sa katotohanan na maaari natin makita sa providensya ng Diyos. Una, ang maipakita ang kasamaan ng tao na siyang patunay ng pangangailangan ng Ebanghelyo. Pangalawa, ang providensya ng Diyos ay nilalayon ang mapanalangin iglesia. So una tingnan natin, ang unang punto natin, ang maipakita ang kasamaan ng tao na siyang patunay ng pangangailangan ng Ebanghelyo. Nakita natin yung itsura dito ng kanina ng from bad to worse, sa kanilang paghayo. At dito sa ating teksto, mababasa natin ang parang nangyari all at once. Yung event dito, nakita natin, mababasa natin dito sa ating teksto ng panahong iyon. Sinasabi dito, tumutukoy ito sa itsura ng iglesia. Ano nga ba yung panahong iyon? Tingnan natin sa chapter 11, verse 21-26. Sinabi dito, verse 23 na lang. Dito mas makikita natin yung ambience dito or atmosphere dito ng church. Nang siya'y dumating at nakita niya ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya sa kanya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Dahil itong church na dito, ay nagkakasama-sama sila, nagkakatipon sila. Nung bisitahin ni Bernabe dito, ang iglesia, at hinihimok niya ang mga taong ito na magpakatatag sa Panginoon. Sa kabila ng nangyayari mga ganitong pagluhan o sigalot, ay pinakatatag niya. Ito yung panahon iyon na tinutukoy dito. Yung iglesia ay nagkakatipon kung ano ang nangyayari sa kanilang kalagitnaan. At magbabasa natin na inilakad ni Herodes ang kanyang kamay. Sinabi rito na pinagmalungkutan ng ilan sa iglesia. Pinatay si Santiago na anak ni Zebedee. Ito ay katuparan din ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Maalala nyo, nung lumapit yung ina ni Santiago kay Jesus at hinihingi na paupuin sa kaliwa at kanan yung kanyang mga anak. At sinabi ni Jesus, mababatan ninyo ang upang iinumin ko. Sa Matthew chapter 12,
verse 23. Ngunit sinabi ni Jesus, ngunit ang ganitong pangyayari na pinatay si Santiago ay mas lalong pinagtitibay ni Herodes ang katotohanan ng Ebanghelyo para sa mga mananampalataya. Sinabi ng isang komentaryo dito tungkol sa pagkamatay ni James killed by Herod Agrippa, even in this short mention of the thing is sufficient to let us know that the first preachers of the gospel were so well assured of the truth of the gospel that they sealed it with their blood and thereby have encouraged us. So bakit may mga namatay dito sa Ebanghelyo nito? Dahil totoo ito sa kanila at kanilang experience ito. Kabilang mga pangyayari ito sa sinabi ko sa Heroes of Faith ng Hebrew chapter 11 verse 37. Ating basahin kung hindi niyo po masasamahan. Sinabi sa Hebrew chapter 11 verse 37, sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaakit. So kasama itong si James sa Heroes of Faith. Namatay siya sa Ebanghelyo. Sinabi pa sa verse 3 ng ating teksto, nang makita niya ito, itong si Herodes, nang makita niya ito na kinasaya ng mga Hudyo, isinunod na dinakip itong si Pedro. Mababasa natin ang intensyong ginagawa ng apostol ni Herodes mga ganitong pangyayari. Ngunit, mababasa din natin na ipinagpaliban niya ang execution kay Peter. Dahil sasabay ito sa pista ng tinapay, sa Pasko. At marahil hindi mapagtungkulan ng pansin kung agaran niyang gagawin. Kung agaran gagawin ni Herodes na i-execute itong si Peter. At sa verse 4, sinabi dito, inilagay si Pedro sa pinakalubog-lubog ng kulungan at ipinagbantay sa mga gwardiya. Sinasabi dito na binabalak na siya'y iharap sa taong bayan. Ngunit bakit nga ba si Peter sinunod ni Herodes? Kung titignan niyo parang intention ni Herodes yung bagay nito. Ngunit sinabi dito, para ibigyan natin ang buhay ito, sasabihin ni Peter, ako na naman. Ngunit si Peter, mga ilang ulit, ikinulong at kanyang ikinulong. At sa kanya ay, alam niya, ang mga kadahilanan ng ganitong tagpo. Sinabi nga po dun sa chapter 5, verse 41, na sila ay lumabas na sa Sanhedrin, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila. Sino kasama niya dito? Si Juan, nagalak sila. Dahil tinuturing na karapat dapat magtiis ng kahingan alang sa pangalan. Hindi yung pangalan ito. Sa Panginoong Jesucristo na kanilang pinapangaral. Kung gano'n, bakit sinunod si Peter at pinalak siyang iharap sa mga taong bayan after ng pista? Dahil hindi kilalang leader itong si Peter, nangaral sa Pentecost. Kilala dahil siya ay umarap sa mga punong pari. At pagkakataon nito para kay Herodes, na lalong ma-establish ang kanyang pangalan. Yung atensyon ng mga tao ay mas lalong maging kanya. Nakatuon sa kanya yung atensyon ng mga tao. Ngunit makikita natin sa bahagi ito, pagpapatuloy pa natin ang pagbabasa dito sa ating teksto, binigo sa mga bagay na kanyang binabalak itong si Herodes. Makikita natin na kumilos ang Diyos sa pangyayari ito. Gampang ng si Pedro ay iniligtas ng anghel ng Diyos sa verse 11. Diba? Makikita natin dito. Sinabi dito nang matauhan si Pedro, nang siya ilabas na ng anghel ng Panginoon, ay kanyang sinabi, ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at niligtas ako sa mga kabayigan ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo. So, planado ang bahagi ito para kay Herodes. Ngunit nabigo. Ganyan din ang mga Hudyo sa kanilang inaasahan.
siya, anong ginawa niya sa mga guard na nagbabantay kay Peter? Pinapatay niya sa verses 18 to 19. Kaya ipinapakita sa atin na ganito ang masamang balak ni Herodes. May sinabi ang kawikaan tungkol sa ganitong isip or pag-iisip na masama. Kawikaan chapter 6 verse 14 to 15, umatakha ng masama sa kanyang likong puso, patuloy na naghahasik ng pagtatalo, kaya't biglang darating sa kanyang pamakan sa isang iglap ay matutulog siya at wala nang kagamutan. Pagbabasa natin kung paano, kung ano ang nangyari dito kay Herodes na ito. Sinabi dito na hindi niya binigay ang kalwalatian na para sa Diyos. Intensyon niyang hindi ibigay talaga ang kalwalatian na para sa Diyos. Sinabi dito sa ESV, he receives. Sa ESV Bible Study, sinabi dito, he received his wrongful praise with delight. Yung mga papuri na kanyang tinatanggap ay pinasisiyan niya pang tanggapin ito. Anong nangyari sa kanya? Sa uling bahagi, siya ay namatay. Agad siyang namatay. Bagaman ang mga masalimuot na pangyayari nito ay binalak ni Herodes ang saktan, pagmalupitan, patayin si Santiago, dinakit itong si Pedro, at taasan daw agawin ang kalwalatian na para lamang sa Diyos na siyang sanhi ng agaran ng pagkamatay ay patuloy na pinangyari ng Diyos sa kanyang iglesia ang sumulong pa rin. Lumago sa misyon ng Ebanghelyo. Kahit wala na itong si Herodes, ano makikita natin? Ano yung itsura pa rin ng iglesia? Basahin natin sa verse 24 ng chapter 12. Sinabi dito, ngunit, sa verse 23, basahin natin. Agad siyang sinaktan ng Diyos. Agad siyang sinaktan ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya binigay ang kalwalatian sa Diyos. At kung si Herodes, siya ay kinain ng mga uod at namatay. So wala na itong si Herodes. Ano yung itsura ng iglesia pa rin? Ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na lumago at lumalaganap. Asa misyon pa rin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Itong iglesia, kahit wala na itong si Herodes, kahit may planong masama, itong si Herodes sa iglesia, ay pinangyari pa rin ng Panginoon na sumulong ang iglesia sa paghalo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Alam niyo ba, ang kilalang barko na Titanic ay lumubog siya noong April 14, 1912 sa karagatan. Nang ito ay lumubog na, may isang Scottish pastor na si John Harper na di nag-alintana na nakausapin, hibukin ng mga taong ito sa huling hininga ng kanilang buhay na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. May isang tao doon na 2 beses nilang binalikan. Yung mga taong nalulunod na sa agaw buhay na sa huling hininga nila, ay sinasabi na, are you saved? Are you saved? Ngunit itong tao ito, na 2 beses nilang binalikan, sinasabi na ito ay pinakahuling convert ni John Harper. Nakikita natin na ginamit yung trahedyang iyon upang maligtas. Ngunit sa iyo, na nakaupo ka dyan, komportable ka sa kalagayan ng iyong pinauupuan. Malaya mong napapakinggan ang salita ng Panginoon. Hindi katulad ng ibang bansa na palihig silang nagtitipon upang makapakinig ng salita ng Panginoon. Ngunit dito sa atin komportable. May electric fan na hindi ka mainitan. Ngunit patuloy ka nag-aalintana sa pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Huwag mong hintayin yung pinakamasaw na pangyayari bago ka sumampalataya. Sasampalataya ka in your deathbed. Ngayon na nakaupo ka dyan, bakit hindi ka sumampalataya ngayon? Ang punto lamang dito, pinapahintulot ng Diyos ang masasalimuot ng pangyayari, maging ang kasamaan ng tao na habang sumusulong at malaganap na naipapangaral ang Ebanghelyo na pinakakailangan ng tao sa kanyang kalagayan na makasalanan.
patunay na ikaw ay masama dahil pinagpapangaral ng Ebanghelyo sa kalagayan ng iyong kaluluwang makasalanan. Pangalawa, ang providensya ng Diyos ay nilalangin ng mga panalangin ng Iglesia. Nabasa natin sa mga tatlong ito na pinakatunding gulo at pagkatapos ang naidulot ng pangyayaring ito sa Iglesia. Sinabi sa verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang Iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. Yung pagkakagamit daw po dito na taimtim na nananalangin ay nasa intense prayer. Tulad ng pananalangin ng Panginoong Kristo dun sa Mount of Gethsemane that causes him to sweat in blood. Kaya nang gamitin ito ni Apostol Pedro din sa mga persecuted Christian sa 1 Peter chapter 4 verse 8, ginamit niya itong taimtim na katumbas ng maningas, ginamit niya ito sa diwa ng pag-ibig. Hinihimok niya na gawin nila ito intensively, masinsinan, taimtim, dahil ito ay natataon sa panahon nilang iyon na sila ay under persecution. At ito ang larawan dito ng Iglesia, taimtim na nananalangin para kay Pedro. Sinabi ng isang preacher tungkol dito sa prayer, pinangahawakan natin na ang mga layunin ng Diyos ay hindi na mababago. Ngunit paano kung ang pananalangin ay bahagi ng kanyang layunin? At kung itinalaga niya ang kanyang mga banal ay manalangin kapag nais niya ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala, ang panalangin ay isa sa kinakailangan doon sa mga dali ng providensya ng Diyos. Sa katunayan, tunay na nakikinig ang Diyos sa mga tinig ng kanyang mga banal. At sinabi natin kanina na habang masama ang balak ni Herodes na ito para kay Pedro, ang Iglesia ay nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Makikita natin na mapagpalang kumikilos pala ang Diyos sa panalangin ng Iglesia nang subukin ng Diyos ang anghel upang ilabas si Pedro sa kulungan at pumunta siya sa bahay ni Maria. Mababasa natin sa verse 12 ng kanyang mabatid ito. So nakalabas na si Peter, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng marami na nagkakatipon. So nagkakatipon sila, ano ginagawa ng Iglesia dito? At nananalangin. Kinaroroonan ng marami na nagkakatipon at nananalangin. Ito ang atmosphere ng church dito. That even the church is so afflicted under persecution that two of its faithful men, Stephen and James, were killed. Yung pananalangin nila ay mas nagpunsod sa kanila na maging mas taimtim sa pananalangin. Ngunit habang sila'y taimtim na nananalangin, mapagpalang kumikilos ang Diyos. Si Peter ay tumato. Babasahin niyo dito. Tumato siya. Patuloy siya tumato na nagtulot. Ano nangyari sa Iglesia habang sila'y nananalangin na nagtulot pala si Peter sa kanilang tarangkahan? Nagtulot ito ng pagtamangha sa kanila habang sila'y nananalangin. Natila pinanghihinaan sila ng loob ay tinugon sila ng Diyos. Ang kanilang kalagayan ng mahina ay asa postura ng depensa ng pananalangin. Ngunit paano dito sa atin? Gaano tayo nagpapahalaga sa panalangin na siyang tanging kaparaanan ng Diyos sa kanyang mga banal at bilang Iglesia na idulog ang hindi maunawaang pangyayari at ipagkatiwala na kumilos ang Diyos. Baka may isip tayo dito na sila na lang mananalangin or walang kapigatan sa pananalangin na isama yung mga ibang kapatid sa pananalangin. Mga nagtuturo dito sa inyo, sinasama niyo ba sa pananalangin? O yung mga bisita dito na dumadalo? Nakasagpapanin ng Diyos ang mga pangangaral ng
Ebanghelyo, na magkabahagi kayo, maging kabilang kayo ng karya ng Diyos, o kaya ipinalangin ng sarili, na mapagpalang kumilos ang Diyos sa bawat araw ng iyong buhay, upang ikaw ay kasangkapanin din ng Diyos sa mga pagkakataon na maiabot mo ang Ebanghelyo sa mga katrabaho mo, sa mga kapatid mo, kaibigan, kapamilya, upang mas upang ka nagiging kapisuran nila. Kahit sa mga hindi maunawang pangyayari o panahon, natatagpuan ba tayo sa gustuhan ng pananalangin? Alam niyo yung praying mantis, vulnerable ito sa other prey. Binibend niya ang kanyang katawan, pinipipin niya ang kanyang kamay, pagka dumidepensa siya or aatakin niya ang kanyang pagkain. Such is the posture of the church, whether in good or hard providence, it bends its knees when she prays. Sa hindi maunawa ang mga pangyayari natin sa panahon ngayon, saan natatagpuan ng iglesia? Naroon sa hindi pagkakaisa, naroon sa mga sigalot ng chismis, naroon sa hindi nagkakaisang diwa na isulong ang Ebanghelyo. Ngunit dapat tayong natatagpuan sa pinakaunang diwa ng iglesia, ang nananalangin. Ang tungkol lamang dito, huwag mong ipagwalang bahala ang pananalangin ng iglesia na nilalayo ng Diyos upang sa natatanging panahon o kaganapan ay mapagpala siyang kumilos. Huwag mong maliitin ang pananalangin ng iglesia. Hindi ba't may mga pananalangin tayo bilang iglesia sa mga kamag-anak natin, magulang, kapatid o kaibigan, na sana'y makabot sila ng Ebanghelyo at maligtas? May mga natatanging panahon na nakakausap natin sila, nakakasama, na baka isinasaayos din iyon ng Panginoon upang sa paraan na ikaw din ang kumausap sa kanila, malaman nila ang Ebanghelyo at maligtas. O baka sa pagkakataong ito, inaayos ng Panginoon ang ganitong tagpo. Hindi aksidente na narito ka o kasama ka sa pagtitipong ito. O iniisip mo lamang na magampanan mo ang mga pagsamba. Pagkatapos ay tapos na. Natapos ang araw na wala ka pa rin sa Panginoong Jesucristo. Hanggang kailan ka magpaplano para sa iyong sarili? Hanggang kailan ka magmamatiga sa alok ng Ebanghelyo para sa iyong ikaliligtas, sa iyong kaluluwang mapapahamak? Or baka may mga pagkakataon na habang naipapangaral ang Ebanghelyong ito, ikaw ay nakaupong naririnig ang paanyayang magsisi at magpabautismo, maging kabilang ng iglesia, at inusig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo, ito, at iyo pa rin itong tinanggihan, nagpaliban ka pa rin. Sinasabi mo, tsaka na lang, hindi pa para sa akin yung panahon na ito. Sinasabi ko sa iyo, darating ka sa hangganan ng iyong buhay. Hindi mo inaasahan. Tulad ng sinabi sa Proverbs natin binasa, kumakathan na masama sa kanyang likong puso. Darating sa kanya ang hindi niya inaasahan. Sinasabi ko sa iyo, wala ka ng lunas. Habang naririnig mo ito at idinadalangin ng iglesyang ito, ng pagtitipong ito, na maging totoo sa iyo ang mga pangangaral na ito, pagsisiyan mo kaligdan ng iyong mga gawin, ang pagtunay na ikaw ay masama at mapapahamak, ay kailangan mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at maligtas. At tayo naman kabilang sa iglesia ng Morong, hindi tayo matitigilan ng mga pangyayari maaaring magpahina at magpadismaya sa atin sa misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung pinaroon tayo na may intensyon ginagawa ang pananalangin, may pinagkakatiwala natin sa Diyos na mapagpala siyang kumilos. Tulad ng ating naawitin,
sabi dito, nasa lingkod at hirap, damayan ako. Wala nang halaga kung wala kang Kristo. Bawat kapanahunan, ikaw ang kailangan at mong pagpalari aking tayo manalangin. Kami na namin Diyos, aming mapagpalaan, mabaling naman, uligas lahat ng ito, Diyos namin, naunawaan na unay, ikaw ang nagpapangyari ng lahat ng kaganapan sa aming buhay, sa pinakamasalimuot at sa magandang pangyayari ay talagang nangyayari ito sa asilong ng langit. Ikaw ang namamahala dito. Ngunit turuan niyo lamang po kami, Panginoon, na pagkatiwala ito sa inyo sa pananalangin na mapagpala kayo kumilos o Diyos sa lahat ng kaganapan na may kumpiyansa, kapayapaan kami, Panginoon, kung dumatima ng mga bagay nito na meron kaming Diyos na nakakaalam ng lahat at tunay ng comfort maaari natin maranasan ay tumulog kami sa pananalangin. Kaya naman yung Diyos na totoo sa akin na lahat ng ito na kami bilang iglesia, spiritual na mananampalataya, talagang tumalangin sa inyo at ang pangkaigo ng Panginoon Jesucristo dito, Diyos, ay kaparaanan mo upang sa ganitong mga tagpo ng sigalot ay may kapayapaan kami na hahagpong ang aming buhay sa hangganan ng aming buhay at haharap kami sa aming Panginoon at magbibigay luwan at ginawa ko Diyos ito ang pinakamagdiwa namin sa buhay nito. Maraming salamat sa lahat ng ito. Tuloy kayo at katilayan kayo sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Pinatuloy po sa pangangarap tayo po ngayon. Natawin po natin ating response team. At after that, ay gawin mo natin si Brother Derek para sa ating worship. Kailangan kita, Panginoon, lagi kang ininom, dapat
magpala at mahabag naman tulad ng aming awit o Diyos. Bawat kapanahunan, bawat kailangan, Ikaw, Panginoon, ang sumama sa amin at bigyan mo ang aming tubig. Dalangin namin, Panginoon, na huwag nawa lumampas sa aming tainga ang aming napakinggan. Kundi, Panginoon, himukin kami nito na tingnan ang bawat pangyayari sa aming buhay na ito'y pinangyayari mo. O baka, O Diyos, talagang nga nasa aming kinalalagyan, talagang tingnan namin na ano ba ang hangganan ng tao at tunay na tingnan namin ang aming Panginoong Kristo na siya, O Diyos, ang kasagutan sa bawat kapanahunan, sa napapanglawan naming kaluluwa, sa kaluluwa naming mapapahama. Siya, Panginoon, ang aming tagapanagot at siya, Panginoon, ang aming kapayapaan. Walang Ikaw, Diyos, at kilain ka sa mga salita namin.